Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make lumpiang Shanghai. So, isa na naman sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino. Pero hindi lang po Pilipino ang may gusto dito. Pati po ibang lahi ay gustong-gusto ito. Actually, this is one of my best sellers. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating lumpiang Shanghai ay, for first ingredient, ang kailangan natin ay 1 pound or half a kilo ng ground pork. So, kung hindi po kayo kumakain ng pork, pwedeng i-substitute nyo dito yung chicken. 1/4 of a can ng spam or maling, finely minced. Half a cup ng rehydrated black fungus. So, yung black fungus po, pag nabibili, nasa mga plastic packet siya kagaya nito. So, yung nabili ko actually ay slivers na. So, parang hiwa-hiwa siya ng pahaba. And then, ito po ibababad natin sa medyo mainit-init na tubig. And then, kapag na-rehydrate na siya, ganito na yung magiging form niya. So, ito ay chinap ko na ng maliliit. So, ang kailangan natin yan ay half a cup. 1/4 cup ng finely minced onion. Half a cup ng finely minced carrots. 1/4 cup ng finely minced na spring onions. 1 egg. This is 1 teaspoon ng soy sauce. A few drops of Knorr liquid seasoning. Salt and pepper to taste. And of course, yung ating pambalot ng lumpia o yung tinatawag natin na spring roll wrappers. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So what I have here is a big bowl. At dito ay pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients. So unahin natin yung ating ground pork. Sasama natin yung ating maling or spam. Yung ating black fungus. Spring onions or carrots. Yung ating minced onions, yung ating egg, yung ating 1 teaspoon ng soy sauce, a few drops ng Knorr liquid seasoning, yung ating salt, and our black pepper. And then, imimix lang natin ito together hanggang mag-blend thoroughly yung ating mga ingredients. So, kapag thoroughly mixed na itong ating lumpiang Shanghai, ang gagawin natin kasunod ay kukuha tayo ng kaunti nito and then ipiprito natin. Tapos, pwede nating tikman para malaman natin kung okay na ba yung lasa niya or kung may kulang pa. So, kung may kulang po, pwedeng dagdagan natin either ng soy sauce o kaya naman ng salt o kaya ng pepper. Ngayon, kung okay na sa inyo yung lasa, po pwede na itong ibalot. Sa pagbabalot ng lumpia, ito yung ginagamit ko na pang measure para uniform yung size nila. And this is called a cookie scooper. So, dati nakita nyo na ako na gumamit nito. Kaya ko ito ginagamit is para pare-pareho yung size ng lumpia na gagawin natin. User scooper, para rin tayo nag-scoop ng ice cream. So, kukuha lang tayo ng isang level scoop ng ating lumpia mixture. Yan. So, what we have here is a square lumpia wrapper. So, usually ito yung nabibili dito sa Amerika na lumpia wrapper. Square siya. So, pa-diamond yung shape na gagawin natin. And then, what I have here is a small bowl of water. So, dito sa ating lumpia wrapper, ilalagay lang natin yung ating lumpia mix. And then, i-spread lang natin yung ating lumpia mixture dun sa ating pambalot. So, you have to wash your hands clean bago nyo ito gawin. And then, once na-spread na natin, ifo-fold natin yung ating lumpia wrapper. And then, ifo-fold natin yung dalawang dulo niya. Tsaka natin i-roll ulit. Pagdating natin sa dulo, isisil natin ito with water. So, ito na ngayon yung ating lumpiang Shanghai. Ulitin natin ulit. So, get a piece of the lumpia wrapper. Lagyan natin ng ating mixture sa gitna. Spread natin yung mixture dun sa ating lumpia wrapper. Next, ifo-fold natin ito. And then, ifo-fold natin yung dalawang dulo. Tsaka natin i-roll. Pagdating sa dulo, lalagyan natin ng water para ma-seal yung edges niya. At
At eto na ngayon yung ating lumpiang Shanghai. So, uulit-ulitin lang natin yan hanggang maibalot natin lahat yung ating mixture. Yung lumpia wrapper na gagamitin ninyo habang kayo nagbabalot, takpan ninyo ng wet towel para hindi siya mag-dry out. Ito na ngayon yung ating nabalot na lumpiang Shanghai. Dun sa ating isang recipe, nakagawa tayo ng about 41 pieces siguro na ganito kalalaki. These are ready for frying. Ngayon kung ito ay ihahanda ninyo, say may party sa inyong bahay, i-prepare nyo na lang ito ahead of time. So the day before, gawin nyo na, and then you refrigerate it. But don't forget na balutin muna ng cling wrap or plastic wrap ito bago nyo i-refrigerate. Mag-fry na tayo ngayon ng ating lumpiang Shanghai. So what I have here is a frying pan at nilagyan ko na rin ito ng oil. So, medyo maraming oil ang dapat natin gamitin kasi dapat ay medyo nakalubog yung ating lumpiang Shanghai pag pinirito natin. Tetest muna natin yung ating oil kung hot enough na ba siya. So, pag naglagay tayo dito ng wooden chopstick at nakita natin na may lumabas na bubbles dito, ang ibig sabihin nun, hot enough na yung oil natin for frying. Pag mag-fry ng lumpiang Shanghai, hanapin ninyo kung saan yung may seal o kung saan ninyo sinara at yun muna ang i-drop ninyo dun sa hot oil. Kaya yung ginagawa natin is para hindi bumuka yung seam ng ating lumpiang Shanghai. So, mag-fry tayo about 4 to 5 pieces at a time. Huwag nyo masyadong i-overcrowd yung pan. So, dapat kapag nag-fry tayo ng lumpiang Shanghai, huwag masyadong malakas yung ating apoy. Kasi pagka sobrang lakas yung ating apoy, masusunog agad yung balutan natin, pero yung loob niya is hilaw pa. And then, ito-turn natin ito para yung kabilang side din niya ay maluto. So, once naging golden brown itong ating lumpia, pwede na natin itong hanguin. So, kapag hinango natin, kailangan patayo natin ito ilagay kung saan man natin itatransfer para maalis yung extra oil niya. Kapag kasi naalis yung extra oil nito, mas magiging malutong siya longer. And then, i-continue lang natin yung pagluluto hanggang sa mailuto natin lahat or kung ilan man yung gusto nating lutuin na lumpiang Shanghai. So, to serve our lumpia, kailangan i-cut natin ito into serving pieces. So, what I have here is a kitchen scissors. So, ito ang gagamitin natin na pang-cut kasi mas madali ito kesa hihiwain natin. So, i-cut natin into thirds yung ating lumpia. And this is how we're serving our lumpiang Shanghai. So, ang masarap na sauce na kasama nito ay either spring roll sauce, sweet chili sauce, or ketchup. At para sa ating mga Pinoy, ito ay laging inihahanda kasama ng kanin. So, ito po ay pwede rin naman na pika-pika food. Siguro ang pinakamahirap na dito ay yung pag-chop ng mga ingredients, but if you have a food processor, pwede rin doon nyo na paraanin para makabawas kayo ng oras sa pagpe-prepare nito. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video ngayon at sana po ay itry nyo tong ating recipe. So maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.